Paano kung may napakaunlad na sibilisasyon noon tulad natin? Bakit wala tayong nakikitang mga labi nito? Bakit puro bato, granite, pader na parang gawa ng higante? At megalith ang nadidiskubre ng mga arkeologo sa paghuhukay sa mundo pero walang bakas ng computer, makinarya o makabagong teknolohiya? Madalas na itatanong ito at kadalasan ay binabaliwala. Kung walang ebidensya, ibig sabihin walang naunang teknolohikal na sibilisasyon kaysa sa atin. Pero sigurado ba tayo na sapat na ang sagot na ito para ipaliwanag ang lahat? Naniniwala kaming mas komplikado ang sitwasyon at may konkretong ebidensya. Sa video na ito, ipapaliwanag namin kung bakit. Hanggang ngayon, hindi pa natatagpuan ang advanced na teknolohiya na iniisip ng marami na kailangang matagpuan para matanggap ang ideya nito. Bago tayo magsimula sa paglalakbay sa nakaraan, iniimbitahan namin kayong mag-subscribe sa channel para suportahan kami at hindi ma-miss ang susunod na videos. Sabihin nating 20,000 taon na ang nakaraan may maunlad na sibilisasyong marunong magtayo, magkwenta at magpasa ng kaalaman. Hindi rin basta napili ang petsang ito. Noong panahong iyon, nagsimulang lumitaw ang mga nakakabahalang palatandaan at ang planeta ay nababalutan ng huling malaking panahon ng yelo. Malalaking yelo ang bumabalot sa Hilagang Amerika at Europa. Mas mababa ng 100 metro ang antas ng dagat noon, kaya kapatagan pa ang mga lugar na ngayoy lubog na sa tubig. Dati, mataba ang lupa rito at tinitirhan ng tao. Mga 12,000 taon na ang nakalipas, nagbago ang mundo. Natunaw ang yelo, tumaas ang dagat, lumubog ang baybayin, at nag-iba ang mga kontinente. Gaya ng nabanggit sa ibang video, parang naaalala ng mga alamat sa mundo ang trahedyang iyon. Ang mga Sumerian, Vedikong teksto ng India, Biblia at Griego ay may kwento ng baha at pagkawasak ng mundo na naalala sa kanilang tradisyon. Isang malaking pagbaha ang nagwalis sa sinaunang sangkatauhan. Magkakaibang kwento mula sa malalayong kontinente, ngunit iisa ang tema. At gaya ng alam natin, hindi lang mga mito ang umiiral, may mga mahiwagang lugar na tila wala sa panahon. Ang Göbekli Tepe sa Turkiya, 12,000 taon na ang nakalipas, ay nagpapakita ng advanced na kaalamang architectural at simboliko na salungat sa ideya ng primitibong sangkatauhan. Si Klaus Schmidt, ang Aleman na arkeologo na dekada nang naghuhukay dito, ay umamin na mahirap iugnay ang ganitong komplikadong gawa sa mga komunidad ng mga ngaso at mangingilak na hamon sa tradisyonal na pananaw ng prehistorya. Hindi lang Göbekli Tepe ang palaisipan. Sa puso ng Mediterranean, ang mga templong Cyclopean ng Malta ay nakatayo bilang mga tahimik na koloso. Napakatanda na tila lumalampas sa mga hangganan ng opisyal na kronolohiya. Sa baybayin ng Japan, matatagpuan ang Yonaguni, isang nakalubog na bangin na tinuturing ng ilan bilang piramideng gawa ng tao at sinasabing mahigit 10,000 taon na. Parang sinasabi ng mga elementong ito na bago pa naisulat ang ating kasaysayan at mga sibilisasyon, baka may iba pang bagay noon. Isang sibilisasyon na halos nabura ng panahon at tubig. Ngayon, isipin natin na ang ating sibilisasyon, ang kilala natin ngayon, ay biglang maglaho. Isipin natin na ito ay winasak ng isang pandaigdigang sakuna o basta na lang iniwan sa mabagal na pagdaan ng panahon. Ano kayang matutuklasan ng ating mga inapo pagkatapos ng 20,000 taon? Tingnan natin ang Brooklyn Bridge, simbolo ng New York, na ngayon ay kitang-kita ang karangyaan. Ang mga neo-Gothic na granite na tore, magkakabuhol na kable ng bakal, at nakasabit na kalsada sa East River ay isang kamanghamanghang inhenyeriya ng ika-19 na siglo na buhay pa rin ngayon. Ngayon, tingnan natin ang hinaharap, 50 taon matapos mawala ang tao. Walang maintenance, kaya bumibigay ang mga kable, kinakain ng kalawang at maalat na hangin. Pagkalipas ng 200 taon, buong bahagi ng tulay ay bumabagsak sa ilog. Lumilipas ang 1,000 taon, ang mga tore ay nagiging guho na lang. Ang mga blok ng granite ay nagkakalat bilang mga nag-iisang bato sa tabing ilog. Sa loob ng 20,000 taon, halos nawala na ang tulay, pati kable at bakal ay nawala na sa libu-libong taon. Nilamon ng ilog ang kalsada, gumuho ang mga tore at ilang granite blocks na lang ang natira, halo na sa mga bato sa tabing ilog. Walang makakaakala na dati may maganda at matibay na tulay doon.
Parehong kapalaran ang mangyayari sa mga bagay na itinuturing nating simbolo ng modernidad ngayon, tulad ng isang laptop halimbawa. Araw-araw natin itong ginagamit at akala natin matibay, pero kapag napabayaan sa tagal ng panahon, sa ilang dekada, mabibitak ang plastik, kakalawangin ang tanso at aluminyo at mababasag ang salamin. Pagkalipas ng 1,000 taon, alikabok na lang sa lupa ang matitira. Sa 20,000 taon, halos wala ng bakas maliban sa ilang mineralisadong metal na nakakalat sa buhangin. At ang mga sasakyan sa kalsada, dambuhalang bakal at plastik, makinang daan-daang kabayo na walang maintenance ng matagal. Kakainin ng kalawang ang bawat parte ng metal, matutunaw ang mga gulong, at magiging alikabok ang mga upuang gawa sa tela. Siguro, sa ilang partikular na kondisyon, maaaring mabuhay ang isang fossilized na chassis o ang hugis ng isang mineralized na makina. Pagkalipas ng 20,000 taon, walang makakakilala na ito ay kotse kapag nakita. Kaya hindi maiwasan ang tanong, sa libu-libong taon, mga blok ng bato na lang kaya ang matitira sa ating sibilisasyon na aakalain pang natural. Ano ang dahilan kung bakit kailangan may natitirang computer, sasakyan, o makinarya mula sa lumang sibilisasyon? Sinasabi ng iba na ang maliliit na bagay nawawala, pero ang malalaking infrastruktura, lungsod, gusali, dam, lagusan ay nananatili. Paano nga ba sila lubusang nawawala? Gayunpaman, kahit ang mga higante ng ating sibilisasyon ay may nakatakdang kapalaran. Halimbawa, ang Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire sa Geneva, 27 km na underground tunnels, malalaking makina, superconducting magnets, simbolo ng agham, pero paano kung walang maintenance? Pagdaan ng daang taon, papasok ang tubig at kakalawangin ang lahat ng kagamitan. Makalipas ang ilang milenyo, magigiba ang mga lagusan at mapupuno ng debris at sediment. Pagkalipas ng 20,000 taon, baka may bakas pa ng gumuho na lagusan sa ilalim ng bato, pero hindi na ito mapapansin sa mga natural na kuweba. Mawawala na sa paningin ang pinakamalaking instrumentong siyentipiko ng ating panahon. Ganon din ang mangyayari sa Three Gorges Dam sa China at Hoover Dam sa United States. Mga bundok ng semento at bakal na kayang mag-ipon ng lawa pero di panghabang buhay ang semento. Pagdaan ng milenyo, naghihiwa-hiwalay ito at nagpapakalawang ang bakal sa loob. Pagkaraan ng 20,000 taon, mawawala ang mga estrukturang iyon. Matitira na lang ang mga bato at buhangin na sumanib sa ilog. Wala ng anyo. Paano ang ating lungsod? Mga gusali ng salamin at bakal sa New York, Tokyo, Dubai, walang hanggang distrito at kalsadang metropolis. Sa loob ng 500 taon, muling sasakupin ng halaman ang mga lungsod. At pagkalipas ng ilang milenyo, matatakpan ng kagubatan at latian ang Manhattan at Roma. Maaaring maiwan ang mga pundasyong nasa ilalim ng lupa, mga nagkalat na blok ng bato, mga malabong bakas na napaloob na sa mga siklong heolohikal ng daigdig. Ang akala nating walang hanggan at matibay, nagiging alikabok din sa pagdaan ng panahon. Kung may makatagpo ng labi ng sibilisasyon balang araw, makikita lang nila ang magkakahiwalay na piraso, blok at malabong anyo. Walang mag-aakalang ito ay lungsod, dam o underground laboratorio. Sa puntong ito, kusa na lang pumapasok sa isip ang tanong, bakit nga ba lahat ng ating itinatayo ay nakatakdang maglaho? Hindi lang sa laki ng gawa na kasalalay ang sagot, kundi pati sa pinagmulan nito. Dahil sa huli, isa lang ang batas na nagpapasya kung ano ang mananatili at ano ang mawawala, ang batas ng mga materyales. Bawat sibilisasyon ay may natatanging bakas, at ang sa atin, na akala nating matibay, ay pala'y may mahina lang na pundasyon. Isipin natin ang plastik, ngayon parang walang hanggan ito dahil sinasakop nito ang mga karagatan at tambakan, pero hindi naman talaga ganoon. Ang araw, tubig at hangin ay nagpapadurog sa mga bote, pambalot at teknolohikal na bagay hanggang maging di nakikitang alikabok. Pagkalipas ng ilang libong taon, wala nang matitira na maaaring pulutin, kundi mga bakas na kemikal na nagkalat sa mga latak ng dagat. At ang mga metal na siyang haligi ng ating industrial na panahon. Sa paglipas ng panahon, ang bakal ay kinakalawang at nadudurog. Ang aluminyo ay kinakalawang din. At ang tanso ay nag-o-oxidize at nadudurog. Iilan lang ang mga elementong tumatagal ng libu-libong taon. Ginto, platinum, titan, pero gaano kalaki ang bahagi ng sibilisasyon natin ang gawa sa ginto? Sobrang kaunti ba para manatili sa alaala ng daigdig? Nandyan din ang marupok na semento,
Ang mga lungsod natin ay nakatayo sa bilyong toneladang konkreto. Maikli lang ang buhay nito. Pagkatapos ng 200 taon, nagkakahiwa-hiwalay na. Sa 10,000 taon, nagiging alikabok. Ganyan din ang salamin. Kumikinang na mga gusali, bintana, mga screen. Sa paglipas ng panahon, nadudurog ang mga ito, nauukit at nagiging buhangin. At kaya, bumabalik tayo sa tanging material na tunay na tumatagal. Ang bato. Granite, basalt, diorite, mga batong nakakaligtas sa mga panahon ng yelo at malalaking pagbabago sa mundo. Ang mga blok ng granite ay maaaring manatiling buo sa loob ng daan-daang libong taon. Marahil ito ang dahilan kung bakit kapag sinusuri natin ang nakaraan, bato lang ang natatagpuan natin, hindi computer o kalawangin na metal. Kung lahat ay naglalaho, kung ang mga gusali ay nagiging buhangin at ang mga computer ay nagiging alikabok, paano natin makikilala ang pag-iral ng isang sinaunang makabagong sibilisasyon? Makakahanap tayo ng sagot sa mga detalye, sa maliliit na bakas na hindi kayang burahin ng panahon. Isipin ang mga banga ni Djoser sa Saqqara. Sa unang tingin, mukhang karaniwang mga lalagyan lang sila, pero yari sa halos di masirang materyales tulad ng diorite at basalt, mas matigas pa sa bakal. Hindi tiyak ang gamit nila, pero hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay natututo tayo mula sa perpeksyon ng pagkakagawa nila. Paano nagawa ng mga tao na tanging tanso o bronze lang ang gamit ng mga kasangkapan na hukayin at hubugin ang ganitong mga bato? Ang manipis na pader at perpektong simetriya ay hindi tugma sa mga gamit na iniuugnay natin sa panahong iyon. Parang may isang tao, libu-libong taon na ang nakalipas, na gumamit ng mga kasangkapan na nawala na, mga makinang nilamon na ng panahon. Halimbawa, ang tapayang ito na mahigit 5,000 taon na ay nasa Manchester Museum ngayon. Hindi ito seramika o terracotta. Hinukay ito mula sa isang blok ng diorite, mas matigas pa sa granite. Tingnan ninyo ang napakanipis at makitid na leeg ng tapayan, pero malapad ang katawan, manipis ang mga pader at makinis sa loob at labas. Anong kasangkapan ang ginamit nila para makapasok at maghukay sa maliit na butas nang hindi nababasag ang bato? Gamit ang tanso, na siyang metal noong panahon na iyon, imposibleng makagawa ng ganitong bagay kahit ngayon. Para makagawa ng ganitong uri ng bagay, kailangan natin ng mga makinang may numerikong kontrol at may mga dulo ng diamante na espesyal na dinisenyo para makapasok sa napakanipis na leeg at makahukay ng malalim nang hindi nasisira ang mga gilid. Pero ang banga na ito ay umiiral, nariyan ito sa harap ng ating mga mata. Hindi ito isang alamat, hindi ito isang kwento. Isa itong tunay na artifact na maaari nating lahat makita. Iniwan tayo nito ng tanong, anong misteryosong teknolohiya ang gumawa ng ganitong obra libu-libong taon na ang nakalipas? Ganon din ang masasabi sa halos perpektong hiwa ng granite sa Saqqara, Cusco at Puma-Punku. Napakalalaking blok, may perpektong tamang anggulo, mga ibabaw na kasing kinis ng salamin, at mga pagkakabit na sobrang eksakto na hindi natin maintindihan kung paano ito nagawa. Nasaan ang mga kasangkapan ng mga taong ito? Wala pa tayong natatagpuan. Tanging hindi mapag-aalinlangan ng bakas ng advanced na teknolohiya ang mayroon. May mga pagkakataon na lupa na lang ang natitira, hindi na ang bagay mismo. Sa Mohenjo-daro, Pakistan, may mga lugar na tila natunaw ang bato dahil sa matinding biglaang init na nagdulot ng salamin na buhangin. May ilang pag-aaral na nagsasabing likas na mga fenomena ito, pero noon pang dekada 70, may mga mananaliksik tulad ni David Davenport na nagpalagay na maaaring gawa ng tao ang mga pangyayaring ito o baka nga kakaibang mga pagsabog. Kontrobersyal man ang interpretasyon, totoo pa rin na napakataas na temperatura ang kailangan para sa ganitong epekto. Saan nagmula ang init na ito? Isang napakalaking kidlat, isang napakabihirang likas na pangyayari, o baka naman isang bagay na gawa ng tao na hindi na natin kayang makilala. Bukod sa mga paliwanag, may iniwang pilat sa lupa na hindi naman dapat naroon. Kung gusto nating hanapin ang bakas ng nawalang sibilisasyon, dapat nating matutunang basahin hindi lang ang mga bagay, kundi pati ang lupa. Mga kemikal na anomalya, salamin at metal o mineral na mga deposito sa maling lugar. Iyan din ang prinsipyong ginagamit natin ngayon. Sa arkeolohiya, kadalasan bakas at hindi lang bagay ang natutuklasan natin. Pati na rin posibleng na walang teknolohikal na sibilisasyon. Maaari nating itong makilala hindi sa pamamagitan ng mga makinang nabuhay pa, kundi sa mga bakas na iniwan ng mga makinang iyon sa mga material na hindi nasisira,
tulad ng bato o sa mga pilat na naiukit sa lupa. Dito lalong nakakabahala ang pag-iisip. Kung may sibilisasyon ngang nabuhay, libong taon na ang nakalipas, bakit hindi natin ito kilala ngayon? Hindi galing sa matatayog na gusali o computer, kundi sa pasong mahirap gawin, eksaktong hiwa, buhangin na naging salamin, at kakaibang maliliit na bagay. Mga palatandaang hiwa-hiwalay ay hindi sapat para baguhin ang kasaysayan, pero kapag pinagsama, nagiging nakakabahalang mosaiko. 65 milyong taon na ang nakaraan, bumagsak ang 10 km lapad na meteorite sa Yucatan. Ang banggaan ay nagtaas ng ulap ng alikabok na nagtakip sa araw sa loob ng maraming taon. Pinuksa ang mga dinosaur at karamihan ng buhay sa daigdig. Ngayon, isipin natin ang parehong pangyayari sa isang mundo na katulad ng sa atin. Buong lungsod naglaho, karagatang naging dambuhalang alon na handang lamunin ang mga kontinente at mga kagubatan at disyerto na sunog sa ulan ng nagbabagang debris. Pagkalipas ng katahimikan, kung kayang burahin ng panahon ang bakas ng sibilisasyon, ano pa ang matitira matapos ang ganitong sakuna? Maaaring manipis na abon na lang ang matira, nakabaon sa bato pagkalipas ng libong taon. Ang heologo ay tatawag dito na sediment deposit. Alikabok lang ang makikita niya, hindi mga gusali o sasakyan. Ang tanong ay paano natin matutukoy ang natural na peklat mula sa bakas ng nawalang teknolohiya dahil may talagang naiiwan. Hindi mga monumento, hindi mga computer, kundi mga anomalya sa mismong material ng daigdig. May ilang iniiwan tayo tulad ng plastic glomerate, mga hybrid na batong nabubuo kapag natunaw na plastic ay humalo sa buhangin, kabibe at bato. Nakikita ito sa Hawaii, Indonesia at India. Akala mo ordinaryong bato lang, pero sa malapitan, imposible pala ang kombinasyon nila. Mga polymer at hydrocarbon na pinaghalo sa material ng mundo. Bato itong hindi umiiral noon at magtatagal ng milyon-milyong taon bilang bakas ng ating panahon. Hindi ito ang tanging halimbawa. May plastic rusts, mga crust ng plastic na dumikit sa baybayin na parang artificial na lichen, at microplastic na halo na sa sedimentong dagat na posibleng maging fossil sa mga susunod na geological na layer. Ito ang magiging tunay na mga peklat ng ating sibilisasyon. Hindi mga estatwa o palasyo, kundi likas na bato, kemikal na halo, radioaktibong layer, at kakaibang konsentrasyon ng metal at isotopes. Dito nabubuo ang nakakabahalang tanong. Kung nag-iiwan tayo ng hindi likas na peklat, baka dati na rin itong nangyari. Ang natunaw na buhangin ng Mohenjo-daro, kakaibang mineral sa sinaunang lugar, at kontrobersyal na kaso gaya ng Hueyatlaco sa Mexico ay tila sumusuporta sa ideyang ito. Noong dekada 60, nadiskubre ng arkeologong si Cynthia Irwin Williams ang mga kagamitang bato at labi ng hayop. Ang mga sumunod na pagsusuri ayon kay Virginia Steen McIntyre noong 1981 ay nagmungkahi ng edad na 200,000 taon. Hindi tinanggap ng siyensya ang petsa, kaya inamin ni Steen McIntyre na pinilit siyang bawiin ang pahayag niya. Mga pagkakamali ba ito o palatandaan na hindi natin alam ang kahulugan nito? Tulad ng isang heologo mula sa hinaharap, maaaring mapagkamalan niyang likas na mineral ang plastiglomerato. Maaaring nasa harap lang natin ang labi ng sinaunang sibilisasyon nang hindi natin namamalayan. Pero sa totoo lang, may mas malaki pang kabalintunaan. Maaari nating makilala ang mga palatandaan ng teknolohiyang katulad ng sa atin, mga kagamitan, hiwa, mga likhang kamay. Pero kung may umiral na teknolohiyang lubos na naiiba, batay sa mga prinsipyong hindi natin alam, magagawa ba talaga nating makilala ito? Baka araw-araw nating natatapakan ito. Inakala nating heolohiya lang, pero maaaring gawa ng tao na di natin napapansin. Huwag rin nating kalimutan ang direksyong tinatahak natin ngayon. Bioplastic na tunaw sa ilang taon, arkitekturang akma sa kapaligiran, at materyales na hindi nag-iiwan ng bakas. Sa hinaharap, posibleng may mas maunlad na lipunan na susunod sa parehong paraan, nagtatayo ng may pagkakaisa sa kalikasan at binubura ang bakas ng pagdaan nila. Ano ang matitira matapos ang 20,000 taon? Marahil wala nang anumang makikilala natin. Kaya ang tunay na tanong ay hindi na kung bakit hindi tayo nakakakita ng ebidensya ng mga maunlad na sibilisasyon. Ang tunay na tanong ay, sigurado ba talaga marunong tayong makakilala ng mga ito? Minsan parang walang laman ang nakaraan dahil mali ang pananaw natin dito. Ang tunay na misteryo ay hindi ang kawalan ng natagpuan,
kundi na may ilang bakas na nakaligtas. Hindi sapat ipaliwanag lahat, pero sapat para magdulot ng pagdududa. Sa puntong ito, talagang interesado kaming malaman ang inyong opinyon. Ipaalam ninyo sa amin sa mga komento kung ano ang inyong iniisip. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-share, i-like at mag-subscribe. Mahalaga ang suporta ninyo sa susunod na kwento.